Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 24 na benepisyaryo ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa program sa Infanta, Pangasinan tumanggap ng Livelihood Settlement Grant mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Kasipit. Opisyal lan impaawat yung Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 1 sa tulong pinansyal dyan sari benepisyaryo ya Balik Probinsya Bagong Pag-asa dyan Bali ya Infanta Pangasinan. Duamplo tan apatiran benepisyaryo at Bali ya Infanta so akaawat na tseke bilang kabyangan na Livelihood Settlement Grant ya programan Balik Probinsya Bagong Pag-asa noong Enero 18, 2024. In padauloy DSWD dyan pikikimo yung Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ya Bali Infanta jud pitatao ng Janice Uguno tan Municipal Administrator Attorney Alberto Tagian so impangitor dari cheque ad sari benepisyaryo jud agawan anti ya programa ad Municipal Conference Hall ya Bali sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa at sa kaya programa gobyerno ng mangitor ya ilalo para maabig ya aarapen dari benepisyaryo mangitor iyan programa suporta ad sari tutuo ya manaayam ad sari highly urbanized city tapen makapandi congest sa populasyon dyan ang kabalag iran syudad tad bansa. Gagalat tumot iyan programan makapangitar yung oportunidad dyan sa tutuon manggabay yung pawil dyan nan napuandan probinsya. Manlala po dyan RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula Dagupan. Dumako naman tayo sa Bontoc. Bureau of Fire Protection, Bontoc Fire Station, nanawagan sa mga residente doon na tumulong sa kampanya kontra sa paglaganap ng forest fires. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balio. Nagpanawagan ti Bureau of Fire Protection wenno BFP Bontoc Fire Station kadagiti residente dito'y Mountain Province at tumulong iti kampanya kontra forest fires. Daytoy iti panawagan ti BFP Bontoc Fire Station kalpasan ti forest fire iti sitio Tangyad, Bontoc Ili idi Lunes. Daytoy iti kaunaan ang panagpuor iti bantay dito'y munisipyo ti Bontoc ita-atawan. Napasarden ti puor kalpasan ti panagtitinulong dagiti kameng ti Bontoc Fire Station, Bontoc Ili, MDRRM Office, Bontoc LGU DENR, Provincial Fire Marshal, ken Sadanga Fire Station, tapno maidap tinasao a forest fire. Uray dagiti dadduma maseknan nga ahensya ken LGU ket nagpanawagan iti publiko ang makipagkaykaysa kontra iti panakapuor dagiti bantay ng runa ita a panawan titikag. Awan met tinaipakaammo a nasaktan iti forest fire idi Lunes. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Kawisvalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula Bontoc. Dumako naman tayo sa Tabuk. 15,000 rice farmers ng lungsod Tabuk, benepisyaryo ng Certified Rice Seeds Distribution. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Agarup sa 10,500 rice farmers sa siyudad nga Tabuk, iti benepisyaryo ti Certified Rice Seeds Distribution. Segunda ito'y kini Michelle Basi, ti Office for the City Agricultural Services Office, ti LGU Tabuk. Dagiti may paayon ko na napay kat masapol nga nakalista iti RSBSA wenno Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ti Certified Rice Seeds Distribution kat paset ti RCEF wenno Rice Competitiveness Enhancement Fund nga daan pay sa bali nga component para kadagiti mannalon. Karaman ditoy iti makinarya wenno equipment babaan iti Filmec, assistance manipud LBP ken DBP,
Agraman Extension Services Manipod Agricultural Training Institute kaya iti TESDA. Umabot ti 7,000 nga kaban, agdagsa iti 20 kilos ka certified inbred, iti naiwaras naglugi iti Disyembre. Makatulong tinasaw nga programa Manipod DA, makisayan iti gasto dagiti manalon, wenno iti makunkuna nga farm inputs. Manipod DZRK Tabuk City, Renz Roaki nagipagpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi. Yan ang ulat mula Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Araw ng mga Kasambahay 2024 ipinagdiwang sa Cavite. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mara Grezula. Ipinagdiwang sa Cavite ang Araw ng mga Kasambahay 2024 na dinaluhan ng 70 domestic workers o mga kasambahay. Ayon sa pabatid ng Dole Calabarzon, nilalayo ng selebrasyon na kilalanin ang kontribusyon ng mga kasambahay at pataasin ang kamalayan tungkol sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Sa aktibidad ay binigyang diin ni Dole Cavite Provincial Director Marivic Martinez ang kahalagahan ng pagtiyak na ang domestic workers ay nakatatanggap ng social welfare benefits na iminamandato ng gobyerno, gayon din ang technical assistance upang mahasa ang kanilang kakayahan. Ipinaliwanag naman ni Director Ama Karisma sa tumba ng Bureau of Workers with Special Concerns ang RA 10361 o mas kilala bilang Kasambahay Law na pumoprotekta sa mga karapatan ng domestic workers. Isinagawa rin ang inaugurasyon ng Kasambahay Industrial Peace Council na magsisilbing representative body ng domestic workers at employers sa lalawigan ng Cavite. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara. Yan ang ulat mula Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Bagong rescue building sa bayan ng Nara sa Palawan, pinasinayaan ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gillian Faye Ibanez. Ing pangunahan ni Palawan Governor Dennis Ocates, PDRMO Jerry Alili, iba pang mga opisyali ang Palawan ang pagpapasinaya iyang bagong Palawan Rescue Building iyang bayan ng Nara, Palawan. Makon si Palawan Governor Ocates na ing papasalamatan niya imaraka ang rescue at quick response dading dagon iyang nagtao sa pagsasakatuparan iyang rescue building. Inga asahan das dading mga adlaw ang pagpapasinaya iyang rescue operation center sa iba pang mga bayan ni Palawan upang mas mapabuti ang pagresponde sa mga sakuna aksidente. Kasabay sa pagpapasinaya, ang Dugo Mo Buhay ko Mas donation na isasagawa sa kaiban pang mga operation centers ng PDRMO yung lalawigan ang Palawan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Ibanez, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jillian. Yan ang ulat mula Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Tulay na kukumpleto sa Coastal Bypass Road sa lungsod ng Calbayog itatayo ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Pagtitindugon niya nga tuig 2024 ang special bridge nga magkokonekta sa barangay Agititan ngan Calbayog Coastal Bypass Road sa barangay San Policarpo sa syudad San Calbayog Samar matapos aprobahan ang 150 million pesos nga pondo sa nasabi nga proyekto tikang sa General Appropriations Act o GAA FY 2024. Ang tulay nakaplano nga may sukol nga 90 meters nga kahilaba nga may 24.4 meters nga kahilapad ungay nanupat kadalan ngan sidewalk. Magamit naman sa weathered steel ang pagtitindugon nga tulay nga kundiin nakadesenyo para makaghatag sa enhanced mechanical properties ngan resistant sa atmospheric corrosion. Igin si siring nga weathered steel maabot sa 100 ka tuig. Pag mahuman na nasabi nga tulay, pagkukumpletuhon sini ang kabugusan sa Coastal Bypass Road tikang sa barangay San Policarpo, Kutob Barangay Rawis. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Digitalization sa mga iniaalok na serbisyo sinimula na ng Bureau of Internal Revenue o BIR, Revenue District Office 106 sa lungsod ng Tandag. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Dili na kinahanglan pa nga moadto og personal sa mga opisina sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga kliyente niini alang sa pagkuha og mga dokumento. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Joseph Melchor Ibalia, ang Assistant Revenue District Officer sa BIR Revenue District Officer 106 dinhi sa syudad sa Tandag, nga ang mga transaksyon sa ilang mga kliyente ang pwede nang ipaagi sa online. Sumala pa nga kabahin kini sa ilang gitawag nga digitalization of BIR services. Human napapasar ang Republic Act No. 11976 o ang Ease of Paying Taxes Act. Sigun ini nga pwede nang ipaagi karon sa online ang pagparehistro sa BIR, pag-apply sa TIN card, pag-file og pagbayad og buhis, request for tax clearance o pag-apply og mga POS machines. Gawas dinhi, dili na usab kinahanglan nga moadto sa BIR alang sa pagbayad sa annual registration fee tungod kay gitangtang naman kini ilawom sa bag-ong balaod. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula Tandag. Dumako naman tayo sa Hulo. Ministry of Trade, Investments and Tourism, Sulu, nagsasagawa ng libreng business name registration sa unang 200 na kliyente nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Mabot pa duwang katus beneficiary in target sinday nga Ministry of Trade, Investment and Tourism atawa MTIT Sulu makahasil sina free business name registration halom sinang kapito ini bilang bahagi sin pagasabo sini kalimatahon anniversary pagpamarinta sina Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao atawa BARM. Biyandaan ni Provincial Director Nagdar sa Sapan sin MTIT Sulu in mga wala pa nagpaka-register atawa renew sin BNR nila in matusan siya pa office sila capital site Barangay Bangkal Patikul hasupay makahasil sin pagsangsain ni amintiag naan sin istinyaon tumubtubin haadlaw Jumat, pitsa kawantagunum simbulan yan January. Mapos din dito habay tayo sa Sapan, ang day sabdua coffee cooperative yan na sina Sulu Coffee Federation, iban kan kitab cooperative, in ketukbalan nila sip mga pamanyap. Aming makatamang kapag parayaw, iban pagpataw sin coffee production na binaybayan si Lupa Sug. Lahisa sa pan mga pamanyap ini, aming tukbal pa KCC, kiyawa din na Transition Development Impact Fund, at awa TDIF, MP, Rasul Mitmog. Samantara, dahil isa ba opis sila region, in piyagbiha mga panyap, aming na dihil pa Sulu Coffee Federation. Bang doonon MTIT ban empos in kihanglaan bang uhan hapagpaon si mapakaradya na pagsabo sini kalimatahon anniversary sina BARM hatahon yan na provincial level. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.